Hello guys, once again, this is Inspiration Kulot. If you're new to my page, please follow so that every time I'll upload new videos, you will be notified or be updated. Uh, Mag-comment lang ako guys about the viral issue of a member of the LGBTQ na naging viral ba yung crew na yung isang gay pinatayo almost 2 hours sa harapan niya dahil lang sa tinawag siya na sir. Alam nyo, sa hindi pa nakaalam, isa di akong member ng LGBTQ. Isa akong lesbian. I'm proud to be a lesbian because alam ng family ko, mga friends ko, kapitbahay ko, at etc. na isa akong lesbian or isang member ng LGBTQ. Bago pa lang ako na member ng LGBTQ. I'm proud to be a member of the LGBTQ because I know where I belong. Pero yung ano pa yan, below the belt, wala na yan ha. Kasi I'm for God na alam na ng mga tao. Yan. So, hindi ako magsalita ng straight English kasi isa akong Bisaya. Isa akong Pilipina. Hindi ako makatakol ng English, straight English. Bahala na kayo dyan na hindi makintindi sa akin. Okay na lang para ito sa mga Tagalog or mga Bisaya. Kasi ang involved nito ay isang Bisaya. Alam nyo guys, mayroon na kasing law ba, balaod about gays and lesbians or the LGBTQ. Yung iba kasi dahil sa law na yan, para bang yung iba inaabuso na ang law. Yung iba ba, opinion ko lang ito, yung iba ba. Kasi alam nyo, kung mag-address tayo na isang tao, kasi mayroon iba-iba, may mga pride yung mga tao ba, lalo na yung isang gay or lesbian ay sa community, sa komunidad na isang sikat, yung may papel ba sa mundo nila, may papel, ibig sabihin na sikat ba, lalo na yung mga mayaman at iba pa, gusto talaga silang i-address the way kung anong gusto nila. Pero bakit yung parusa ba 2 hours nang pinatayo? Alam nyo yung 2 hours na yan, marami nang magagawa yung crew na yan kasi siya, empleyado siya ba? Bakit ang sakit ba? Hindi natin alam yung crew na yan, may pinakain na pamilya, at saka siguro nahadlok ba, hindi ko alam kung ano ba yun sa Tagalog or English, yung bang he feared ba yung nahadlok, ano ba yun sa Tagalog, na feared o baka mawalan ng trabaho kasi while sila natanggap ng trabaho, yun talaga i-address sa mga katulad namin ba, mga gays or lesbian. Kasi noon ba, nagpunta ako ng SM, hindi ako kung tingnan nyo ako personally, hindi talaga ako lalaki tingnan ba kasi malaki yung boobs ko. Hindi talaga ako hindi katulad ng ibang lesbian na lalaki talaga sila. Nang nagpunta ako ng SM Cebu, yung mga tindera doon tinawag ako ng sir. Tinawag talaga ako ng sir. Nakatutuwa at nakatatawa. Kasi bakit tinawag mo ng sir? Nakita nila na malaki yung boobs ko ba. Nagsuot-damit lang ako ng jeans at polo. Tinawag na ako ng sir. Yung buhok ko maiksi. Tinawag ko ng sir.
Yung pride kasi na isang tao ba, kung anong i-address niya, kung gusto nila ganun i-address sa iyo, nakakataba ng puso kahit hindi exact, kahit may mali ba. Pero yung pride kasi ba, yung pride. At saka mayroon talaga akong experience ba. Papunta akong Tagbilaran City, nasa town, barangay ako ba. Kasi mahirap lang ako, yung minimize ko talaga magdala ng pera papuntang Tagbilaran, siyudad. Kasi almost an hour ang biyahe. Yung pamasahe ko na lang back and forth ang dinala ko ba, at konting pera para pang snack or ano ang bibilhin ko doon, yun lang ang binudget ko. Yung extra iniwan ko talaga sa bahay, kasi pag magdala tayo ng pera, tempted tayong bili ng bili kahit hindi na kailangan. So ganun talaga ako wise spending ba ako ng pera, kasi wala akong extra money. Nang ako'y lumabas sa bahay namin, may nag-alok na McDonald ba, taga McDo sila. Dunkin Donut pala, sorry. Dunkin Donut pala yun, sorry sa McDonald. Dunkin Donut pala. Naalok-alok na bahay. Yung babae yun ba, sexy, gwapa pod. Inaalok-alok sa mga bahay niya yung Dunkin Donut. Mayroon sa silang logo, naka-uniform pa na Dunkin Donut. Dunkin Donut talaga. Nang tinawag ko, sir, pili ka ng Dunkin Donut. Sir, palit ka ng Dunkin Donut sa Bisaya ba. Dahil tinawag ako ng sir, yung pride ko ba biglang, yung ano ko ba, yung ano sa tawag yun, kanabang nikalit o init ang lawas pagkadungog sa itawag ko sir. Marabang na-excite ako, na-amaze, na-impress, na tinawag akong sir, kahit na hindi naman talaga sir, kasi as I said, malaki yung boobs ko. Hindi talaga ako sa outside appearance ko, hindi talaga makita na talagang lesbian, talagang lalaki, kasi malaki talagang boobs ko. Naka jeans lang talaga ako, naka polo shirt, at saka maliit ang buhok ko, may buhok ko. Tinawag kong sir. Dahil yung pride ko, binili ko yung Dunkin Donuts. Umuwi ako sa bahay, yung pang allowance ko sana puntang city, binili ko, at kumuha na naman ako ng pera para sa extra budget ko papuntang syudad. Ganon kasi yung pride natin ba. Kahit may mali ba, dahil may pride tayo, gano'n ang gagawin natin ba. Pero yung viral issue ba, yung pinatayo ni Jude ba yun? Lalaking pangalan niya Jude. Hindi ko alam, hindi ko na ano yung apelyido ba. Pinatayo yung crew dahil tinawag siya ng sir. Hindi, kasi kulang siguro ng seminar yung crew na yan. Dapat kung talagang gay, babaeng damit, dapat tawagin niya na ma'am, madam, or whatever. Kasi yung pride talaga, ginawa ng lahat ng gay na maging babae talaga. Kahit anong ginawa, nakasuot damit, babae, nagme-makeup na, ganun pa rin tawagin ng sir, para bang yung pride ba, parang hindi nakatugma sa dapat niyang i-address. Yun talaga, dapat na beware tayo, kasi mayroon ng law ang LGBTQ. Pero hindi dapat ganun ka harsh, ganun kasakit, ganun ka harsh ba, yung ano ba, parang siya na mayari ng tindahan ba. Hindi dapat ganun. Pagsabihan na lang sana na Brad, sir, or ano, whatever ang i-address niya sa crew. Dapat next time, pwede ma'am na lang itawag mo sa akin, or madam. Walang nasaktan. Kayo na viral pa naman kayo, di ba? Di natin alam na mayroong mga netizens na ayaw ng
mapahamak ang kapwa nila ba, ayaw ng ganunin, maltratuhon ang kapwa nila ba, kasi nakakaawa naman eh. Dapat ang ginawa niya, sir, ma'am, sir, Mr. Crow, please, next time, pagpunta ko dito, huwag niyo na akong tawagon sera, kasi tingnan niyo ako, babae na ako ngayon, hindi na ako lalaki, I'm a gay. So, walang nasaktan. Ganon na lang ha. Kasi yung damdamin natin, pag nasaktan na tayo, wasak ang puso natin ba? Hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng crew na yan. Kahit na ikaw ay sikat na gay, kahit na ikaw ay mayaman na gay, wala ka pa rin karapatan na ganunin ang kapwa mo. Kasi hindi ikaw nagpalamon yan. Di ba? Di ba? So, thank you. As I said, life is short. Be kind. Be kind, life is short. At being a content creator, being a YouTuber, being a vlogger, you must be an influencer of love and peace. Thank you. God bless us. Thank you for your support. This is inspiration.